Tirik na tirik ang araw, kaya kahit ang matandang punong akasya sa tapat ng San Isidro Elementary School ay tila napapagod na sa pagbibigay ng lilim. Yan na naman si Eva na parang Christmas tree, saad ng walang hiyang si Adan. Napairap naman si Eva at biglang tumigil sa gate. Ang ganda kaya! Sa gitna ng pangkaraniwang Lunes ng umagang yon, rumarampa si Eva. Bilugan ng pisngi, kayumanggi ang balat, at nagmamalaking nakasuot ng 2 pink na ribbon na para bang pakpak ng paru-paro sa dulo ng kanyang mahabang tirintas. Kailan ka ba naging maganda, Eva? Natatawang panunokso ni Adrian. Masamang tumingin si Eva. Ha? Anong sabi mo? Ikaw, kailan ka gagwapo? Mukha kang ang tain ng kalabaw. Si Adan, matangkad na para sa edad nito. Payat na parang kawayan at may gupit na mukhang inararo ng mangkok sa kusina. Good morning, Miss Uling! Bulalas ni Adan habang nakangiti ng todo. Namiss mo ako, no? Bakasyon tapos hindi naman kayo lumalabas ng bahay nyo. Kaya sure akong namiss mo ako. Mas namimiss ko pang kalabaw kaysa sayo. Saka anong Miss Uling? Brown ng balat ko at hindi itim? Bulag ka ba? Isusumbong talaga kita kay Papa? Tumawa naman si Adan. Sige, tropa kami ng papa mo eh. Gusto nga akong ampunin. Kaso ayoko. Baka maging kapatid pa kita. Tapos mawalan ka pa ng silbi sa inyo. Mahal na prinsesa. Bahagya niya itong sinipa sa binti. Nakakainis ka? Dapat hindi ka na nag-aaral eh. Lagi mo na lang akong inaasar. Tawang-tawa naman ang walang hiyang si Adan. Halakhakan ang sumunod mula sa ilang bata sa paligid. Kumuyom ang kamao ni Eva. Namula ang kanyang pisngi, hindi sa hiya, kundi sa nag-aalab na inis sa tuwing inaasar siya ni Adan. At least ako, hindi ako nangunguha ng malunggay sa school. Hindi naman sa inyo yun eh. Kaya nabutas ang shorts mo sa pag-akyat sa bakod. Balik na sigaw ni Eva habang mariing naglalakad palapit. Oh, ayan na naman sila. Bulong ng isang batang babae sa katabi. Round 1 na ulit. Pumasok na nga tayo. Nagkunwaring nasaktan si Adan habang hawak ang dibdib. Aray, tinamaan ako ng salita ni Miss Uling. Grabe, parang sili. Nagtawanan ang mga bata. Mas mabilis na lumakad si Eva, handang sugurin ito. Pero umiwas lang si Adan sa may tawa. Nang maabutan niya ito, hinila na ni Eva ang buhok ni Adan. Kahit ganoon, hindi naman gumaganti si Adan. Tumatawa pa nga at tuloy-tuloy ang pangaasar sa kanya. Adan, gumanti ka! Sabi ng isang bata. Sumagot naman si Adan na nakalayo na. Ayoko, sabi ni tatay, huwag akong papatol sa babae. Saka, ayokong guluhin ang buhok ni Eva. Ilang oras niya yung inayos. Napairap si Eva at muling hinila ang buhok nito. Adan! Eva! Sigaw ni Mrs. Rosario nang masumpungan sila. Natigilan ang dalawa, hingal habang nagtuturo at nagbubulungan ang mga kaklase. Dahan-dahang inalis ni Eva ang kamay sa buhok ni Adan. Kasalanan mo to? Singhal niya kay Adan. Oh, ikaw kaya nauna. Balik naman ito. Sinungaling? Tinawag mo nga akong Miss Uling. Totoo naman. Tuloy-tuloy ang bangayan nila hanggang sa lumabas si Mrs. Rosario. Halatang pinasakit na naman nila ang ulo nito. Sa school kasi na yon, sila lang naman ni Adan ang palaging magulo. Matalino si Eva, pero bumababa talaga ang ranking dahil tinitignan at may grado ang good manners. Pero paano niya ba mapapanatili ang good manners kung walang hiya si Adan na hindi siya nilulubayan? Sa loob! Ngayon! Nanlilisik ang mga mata ni Mrs. Rosario. Isa pang gulo kayo ang maglilinis ng CR ng 1 linggo. Mga batang to! First day na first day! Tiningnan ni Eva si Adan ng masama. Si Adan nakangisi pero pinigil ang sarili na tumawa. Sa loob ng silid-aralan, pinilit nilang lumayo sa isa't isa. Si Eva nakasubsob sa mesa malapit sa bintana. Abala siya sa pagguhit ng mga bulaklak sa notebook. At si Adan halatang ibang ginagawa pero nakikinig pa rin naman. Nagpatuloy ang leksyon, maraming naiinis na teacher sa kanila. Pero hindi naman maitatangging matalino sila ni Adan. Mabilis silang makaintindi at nakakasagot agad kapag may tanong.
Sa tuwing nakatalikod ang teacher nila, nangalumbaba si Adan at ngiti-ngiti, nakatingin sa kanya ng mapang-asar. Inirapan na lang ni Eva. "Eva!" Bulong ng seatmate niyang si Lani at pinipigilan ng tawa. "Bakit ba lagi kayong nag-aaway ni Adan? Baka naman crush ka niya kaya papansin?" Halos mahulog si Eva sa upuan. "Lani, kadiri! Hindi pwede. Sino bang magkakagusto dyan sa pangit na yan? Ang baho kaya ng kamay niya, amoy kahoy at putik." Mas lalo pang humagalpak si Lani. Bakit lagi mo siyang pinapansin?" "Hindi kaya. Siya kaya lagi nangungulit." Giit pa ni Eva. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing tumitingin siya ng masama kay Adan, para bang mas natutuwa pa ito. Hindi pa niya maintindihan kung bakit. Ang alam niya lang, mas masaya ang araw nito kapag napeperwisyo na siya. Pagsapit ng recess, balik ulit ang digmaan nilang dalawa. Nilabas ni Eva ang baon, sinangag yon na may hotdog sa pink na baunan. May ulam siyang 2 malaking fried chicken. May panghimagas pang minatamis na saging. Palaging masarap ang kanyang baon, lalo pa at ang lola nilang magkakapatid ang naghahanda noon. Umupo siya sa lilim ng akasya kasama si Lani. Pero kung may Adan, walang kapayapaan. "Wow! Bago na naman baonan mo. Siguro 1 taon, yung may Disney princess. Ngayon, simpleng pink na lang ng baonan," ani Adan at dumungaw bigla sa tabi niya. "Kasing pink ng pisngi mo pag nagagalit ka." Halos mabulunan si Eva. "Lumayo ka nga!" Pero lumapit palalo si Adan at inilapag sa lamesa ang baon na nitong Tupperware ng ice cream. "Sasabay ako ng pagkain sa inyo." Nilabas nito ang sariling baon. Medyo naawa siya nang makitang 1 piraso lang ng toyo ang ulam nito. At sa isang plastic, malamig na instant noodles na marami lang malunggay kaysa sa noodles. Alam niyang mahirap ang buhay ng mga ito, kaya ganoon ang ulam. Minsan, wala pang baon. Alam niya naman yon noon pa, kaya kahit naiinis, binibigyan niya ito ng pagkain. Kapag bibili si Eva ng pagkain, sinasadya niyang hindi ubusin, tapos ibinibigay niya ang tira kay Adan. Kinuha ni Eva ang fried chicken na isa at inilapag sa ibabaw ng kanin ni Adan. "Sa'yo na yan, ubusin mo. Luto yan ng lola ko. Marami ang ulam ko at hindi ako makakaubos." Napangiti naman si Adan. "Marami lagi ang pagkain mo at palagi hindi mo nauubos. Lagi mo akong binibigyan ng ulam mo." Hindi na siya sumagot at kumain na lang. Dahil ang totoo, araw-araw siyang humihirit sa lola niya na damihan ang kanyang baon para makapag-share siya kay Adan. Kahit mortal na kaaway niya ito, may bahagi sa kalooban niya na ayaw itong mahilo sa gutom. Siguro dahil hindi siya pinalaking madamot. May kaya sila pero alam niya kung paano makisimpatya sa mga taong mas kapos kesa sa kanila. Sa bawat araw, muling naging saksi ang punong akasya sa walang katapusang bangayan nilang dalawa ni Adan. "Ay, Miss Uling!" sigaw ni Adan. "Naligaw ko na naman ba sa dilim?" Napahiyaw si Eva ng malakas, na pati ang driver ng tricycle sa labas ay napalingon. "Adan, pwede ba? Maghanap ka ng bagong biro. Paulit-ulit mo nang sinasabi yan ng 1,000,000 beses." Nagkibit balikat si Adan. "Ano bang magagawa ko? Tadhana akong ipaalala sa mundo na may uling sa tabi-tabi." Tinaas ni Eva ang mga kamay. "Ang corny mo? Umuwi ka na lang at magpakasal ka na. Tapos, mga malunggay ang decorations nyo." Humagalpak ang mga bata. Sumilip naman si Mrs. Rosario mula sa bintana at binulyawan na naman sila. "Tumahimik kayong dalawa. O baka mamaya, ipakasal ko kayo sa walis at dustpan." Biglang natahimik ang lahat, pero hindi nawala ang mga pilyong ngiti sa labi ni Adan at Eva. Lumipas pa ang mga taon, ganun pa rin ang turingan nila. High school na sila, pero walang tigil ang bangayan. Iyon nga lang, may mga pagbabago rin naman. "Hindi mo naman kailangan mag-share ng pagkain sa akin araw-araw. Nakakahiya. Sinisikap naman ni nanay at tatay na may mabaon ako," sabi ni Adan at may totoong ngiti. Kumunot ang noo ni Eva. "Gusto kong bigyan ka. Huwag ka nang kumontra. Para kapag panis ng pagkain ko, 2 tayong sasakit ang tiyan." Tumawa naman si Adan. "Grabe, parang sinabi mo na rin na till death do us part tayo."
Ang kapal ng mukha mo talaga. Saka gusto ko mag-share ng pagkain sa'yo. Kasi wala lang, ayoko lang na pinagtatawanan nila yung baon mo. Napatingin si Adan at namungay ang mga mata. Talaga? Oo, kasi gusto ko, ako lang ang tatawa lahat ng tungkol sa'yo. Oo, pero iba kasi pag ako, mahina niyang sagot. Parang ako lang dapat ang mga asar sa'yo. Gets? Sandali silang natahimik. Ang tanging tunog ay ang kaluskos ng dahon sa itaas at ang ingay ng ibang estudyante. Pinilit ni Adan itago ang ngiti at tumingin sa malayo. Oo, tama ka. Iba kapag ikaw. Kaya ikaw lang din naman ang pinapayagan kong laitin at pagtawanan ako. Hindi na siya nagsalita. Binigyan na lang ni Eva ng tusino ang binata. Talong at bagoong lang kasi ang ulam nito. Sa school kasi sa bayan na transfer si Lani at susubukan daw ng mga magulang kung kayang doon papasukin. Kaya kahit nakaaway niya ang kutong lupa na si Adan, ito na ang palagi niyang kasama dahil dito siya mas komportable. Sa klase, magkaklase pa rin naman sila. Magkalayo lang ang kanilang upuan pero madalas itong makipaglapit ng pwesto sa kanyang likod. Palagi nitong pasimpleng pinaglalaruan ang dulo ng kanyang buhok. Kinukurot-kurot ang ribo niya sa buhok. Adan, ano ba? Mabilis niyang saway dito. Tutusukin kita ng ballpen. Tumawa lang si Adan at tinigil naman yon. Gayunpaman, bumalik pa rin naman ang mga daliri nito sa dulo ng kanyang buhok na para bang may glue na yon kaya hindi tigilan. Hinayaan niya na lang, napapagod na siya sa kakasaway. Wala rin naman itong ginagawang masama sa kanyang buhok. Class, magkakaroon ng stage play sa Biyernes. This will serve as your project and my subject. Pupunta tayo sa Calapan para manood ng isang stage play tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. At ang mga hindi makakasama, gagawa na lang ng 10 book review, so I suggest na sumama na lang kayo. 300 lang naman yon, saad ng kanilang advisor. Napapalakpak si Eva. Gustong-gusto niya ang mga ganoon. Madalas naman silang lumuluwas sa Maynila, pero dahil nasa Mindoro sila, malayong-malayo ang biyahe, kaya hindi sila mahilig mag-trip. Kaya ang mga napuntahan nila, around Mindoro lang din o kaya hanggang Batangas lang. Sa hulihan, nakasandalang si Adan sa upuan at walang reaksyon. Tinapik ni Eva ang binata. Uy, di ka ba excited? First time natin makakalabas ng bayan na tayong magkakaklase at magkakasama. Kinamot ni Adan ang batok at mahina lang na bumulong. Hindi ako sasama. Sisikapin ko na lang gawin ng 10 book review. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Bakit naman? Umiling lang si Adan. May trabaho ako sa bukid. Anihan na, tutulungan ko ang itay. Umawang ang kanyang bibig. Pero parang field trip to. Sayang naman. Umiling si Adan at malungkot ang mga mata. Wala kaming pera. Hindi kaya ni tatay na umupa ng mga tao ngayon. Kaya ilang buwan na akong tumutulong sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit minsan ay absent ako. Tinutulungan ko si tatay sa bukid. Napanguso si Eva at bahagyang nalungkot. Pwede niya namang pautangin kung hindi kayang bayaran. Yun nga lang, may iba palang gagawin si Adan na mas mahalaga. Hindi niya nalang maiwasang maawa. Sa halip na nag-aaral at ini-enjoy ang kabataan, napipilitan itong magtrabaho. Kinagabihan, hindi niya napigilang magkwento sa papa niya na nag-aayos sa sasakyan nila. Papa's girl kasi siya kaya kapag may kwento, mas nagkukwento siya rito. Papa, bungad niya habang nakaupo sa bangkong kawayan. Alam mo, si Adan, yung anak ni Mang Nestor, hindi sasama sa stage play. Sabi niya mag-aani raw siya. Dapat hindi siya hinahayaan ng magulang niyang magtrabaho. Humugot ng buntong hininga ang kanyang ama. Ganun talaga anak. Hindi lahat ng pamilya pare-pareho ang sitwasyon. Tenant farmers ang pamilya ni Adan. Hindi kanilang lupa kundi sa atin, sa mga lola mo. Minsan pa nga bumabali sila ng pangpuhunan kasi walang-wala talaga. Mabait naman talaga ang lola nyo, kaya kahit lumubog sa utang si Mang Nestor, ayos lang. Saka nangangako naman sila ng palay para sa atin. Sila ang nagtatanim at nag-aani. Pero malaking parte ay napupunta sa may-ari. Kaunti lang ang natitira para sa kanila. Kasi minsan, porsyentuhan ang naaani. Kaya tayo may mga sako ng palay dyan. Sa kanila galing yon bilang bayad sa upa nila sa lupa natin.
Kaya 4 na buwan lang nakakapag-ani kaya talagang matagal. At ang natitirang palay sa kanila, yun ang binibenta nila. Kaso mura lang ang kuha kaya gasino na lang din yun. Halos wala nang kinikita. Maniniwala ka bang sila ang magsasaka pero mas may bigas pa tayo kaysa sa kanila? Saka 5 magkakapatid sila kaya kulang na kulang. Tapos mataas pa ang bilihin ngayon. Natulala si Eva sa paliwanag ng kanyang ama. High school student na siya kaya naiintindihan niya na yon. Naisip niya tuloy ang mga panahon kapag walang-wala talagang baon ang binata kahit kanin. Kapag ganoon, hindi nagpapakita sa kanya si Adan kapag lunchtime nila. Nang naging binata na kasi ito, nararamdaman niya na medyo nahihiya na itong tumanggap ng pagkain mula sa kanya. Bakit ganon? Sila yung mas napapagod at 4 na buwan pa bago maani. Dapat silang mas maraming palay. Saad ni Eva. Oo, mahirap sa kanila anak. Pero hindi kasi sa kanilang lupa. Siguro kung kanila baka medyo magaan. Pero hindi kaya wala silang pagpipilian. Kaya lahat ng kamay kailangan sa ani. Kahit si Adan, syempre, uupa pa yan sila ng mga tao. Kung wala siya, mas mahirap para sa pamilya nila. Tahimik na yumakap si Eva sa tuhod niya. Naalala niya bigla ang maduming shorts ni Adan at ang bagoong nitong baon. Itlog lang ang natatandaan ni Eva na pinakamasarap na ulam na baon ng binata. Ngunit sa isip niya, pumasok ang larawan ni Adan na nakayuko sa bukid sa ilalim ng araw. Hindi bitbit ang libro, kundi mabibigat na bigkis ng palay. Papa, mahina niyang bulong. Buti na lang tayo, hindi ganun ang buhay, no? Tumango ang kanyang ama. Oo anak, hindi lahat ganito kaswerte. Kaya nga palagi kong sinasabi sa inyong magkakapatid na magpasalamat kayo at magbahagi sa iba hanggat kaya. Hindi na muling nagsalita si Eva. Mabigat na kasi ang dibdib niya sa bagong damdamin. Wala siyang ibang maramdaman kundi awa para kay Adrian. Napakaganda ng palabas. May kurtina, mga costume at ilaw na parang kumikinang ang buong entablado. Malakas ang tinig ng mga aktor. Nagsasalaysay ng pag-ibig ni Rizal sa bayan, palakpakan at hiyawan ng lahat. Pero kahit nakatitig, lutang ang isip ni Eva. Naiisip niya si Adan. Makakapanood kaya ito ng ganoon balang araw? Makakatikim ba ito ng karanasan na maging bata lang at hindi magsasaka sa lumat butas na tsinelas? Pagbalik nila sa San Isidro, hawak ni Eva ang souvenir program na parang kayamanang hindi pwedeng pakawalan. Pero bago siya umuwi, naghintay muna siya sa may gate habang nakatanaw sa bukid. Doon niya nakita si Adan. Pawisan, putikan ng damit, pasa ng isang sako ng mga inani nito. Nang mapansin siya, ngumisi ang binata. Miss Uling, kumusta ang play? Nakita mo ba si Rizal? Gwapo ba siya? Napapikit si Eva saka ngumiti ng pilyo. Mas gwapo ka kaysa sa kanya. Halatang nagulat si Adan. Ha? Wala. Mabilis niyang bawi. Sabi ko, ang baho mo, amoy palay ka na naman. Napahalakak si Adan at umiling. Ikaw talaga. Inabot niya rito ang isang supot na may lamang 2 shawarma at isang malaking buko shake na nasa bote. Sa'yo na lang, hindi ko naubos kanina. Tinanggap naman yun ni Adan. Pumunta ka rito para ibigay sa akin to? Oo, bakit? Ayaw mo? Akin na lang, ipapakain ko sa aso namin. Bulalas niya pa. Napangiti ito at inilayo ang pagkain. Hindi, sa akin na to. Salamat sa pasalubong. Naalala mo pa talaga ako. Nanlaki ang mga mata ni Eva. Hindi pa salubong yan. Tira ko lang yan kanina. Diyan ka na nga. Iniinis mo na naman ako. Salamat, Eva. Nakangiting sabi ng binata. Lumipas ang buwan, sumapit ang Foundation Day sa San Isidro High School. May talent show na gaganapin. Bawat klase ay kailangan magtanghal, pagkanta, pag-arte, pagsayaw, o kahit ano pang kombinasyon. At sa kanilang section, ang naging desisyon o mas tamang sabihing desisyon ni Eva ay K-pop inspired dance number. Makinig kayo! Utos ni Eva habang paikot-ikot ang pink na ballpen sa kamay na parang baton. Magkakaroon tayo ng full dance routine. May costume, may props, may formation. Hoy! Adan! Singhal ni Eva at itinuro ang binata. Sasali ka?
Ilang araw ka nang absent. Kapag sumali ka, may points to. Sumali ka para makabawi ka naman. Bakit ako? Tanong ni Adan. Wala akong pake sa mga sayaw-sayaw na yan. Ako na lang ang magpapahid ng pawis mo kapag pinawisan ka habang nagpa-practice. Humalakhak at tumili ang mga kaklase nila. Pero alam naman ni Eva na simpleng pang-aasar lang yon. Umikot ang mga mata niya. Matangkad ka. Kailangan ka para sa balance ng formation. Tinaas ni Adan ang dalawang kamay. Okay, pero wag niyo akong sisihin kapag sumablay tayo. Tuwing hapon, itinutulak ang mga upuan sa gilid ng classroom. Si Eva ang choreographer dahil siya lang naman ang marunong sumayaw roon ng maayos. 5, 6, 7, 8. Mas mataas ang braso. Smile! Adan, bakit parang nagbubungkal ka ng lupa at hindi sumasayaw? Pilit ginaya ni Adan ang steps pero parang windmill lang ang mga braso nito. Kasi ang hirap. Parang walis tingting ang mga paa ko. Diretsuhin mo ang likod mo, sabi pa ni Eva. Sanay akong nakayuko sa palay Napahalakak ulit ang buong klase. Pero habang aliw na aliw ang iba, si Eva ay naiinis na ng husto. Adan, mag-focus ka. Bibigwasan na talaga kita. Disiplina ang sayaw, hindi pagtatanim ng kamote. Yun nga ang problema. Kailangan ko pang magtanim ng kamote mamaya. Bulong pa ni Adan. At totoo naman, dahil habang ang buong klase ay nagpapagod sa ensayo, si Adan ay madalas biglang nawawala. Sa halip ay nasa bukid ito, tutulong sa ama na mag-araro at magpapakain sa kalabaw. Nasaan si Adan? Tanong ni Eva isang hapon habang nakapamewang. Nag-aararo na daw, sagot ni June. Nag-aararo? Bulalas ni Eva. Ngunit kahit gaano pa siya magalit, tuloy ang pattern na palagi na lang nawawala si Adan, hanggang sa nasanay na ang klase na wala na ito. Pero si Eva, hindi tumigil kakaisip ng magiging kapalpakan pagdating ng araw ng palabas. At pati na rin para sa grades nito na bumababa na dahil palaging ang absent. Dumating ang Biyernes na punong-puno ng ingay. Halos lahat ng estudyante ay nasa covered court. Sa backstage, parang pugad ng bubuyog. Mga babae, nagre-retouch ng lipstick at ang mga lalaki nag-aayos ng bandana. Si Eva naman, inaayos ang linya ng kanyang mga kaklase. Okay, palakpak niya. Sharp moves, big smiles. Ipanalo natin to. Huwag niyo ako ipapahiya Eva, bulong ng kaklase niya. Nasaan si Adan? Biglang bumukas ang side door. Si Adan ang pumasok, basang-basa ng pawis, may kaunti pang putik at amoy kalabaw. Nandito na ako, umabot ako. Hinihingal na sabi nito. Adan, ang baho mo. Parang galing kang bukid May kalabaw ka bang dala? Pinisil ni Eva ang tulay ng ilong. Late ka na, wala ka ng practice at amoy pataba ka pa. Ngumisi si Adan. Present naman, di ba? Tumupad naman ako sa pangako ko. Gusto sanang sakali ni Eva si Adan, pero tumatawag na ang announcer. Hanggang sa nagkaroon na nga ng tugtog. Pumasok ang klase nila at buo ang energy. Si Eva nasa unahan at tinitingnan ang bawat galaw. Kaya lang, napatingin siya kay Adan. Delayed, sablay, at ang paraan ng pagiling, parang wrestling laban sa kalabaw. Adan, sa kanan! Singhal ni Eva. Pero kaliwa ang punta nito. Pinagtawanan na tuloy ito ng mga nanonood. Dumating ang prop sequence, mga sunflower cuts yun. Si Adan na sobrang higpit ng kapit, nabali pa ang tangkay, at lumipad ang ulo ng sunflower diretso sa kandungan ng prinsipal. Mas lalong tumawa ang mga nanonood. Keep dancing! Pabulong na utos ni Eva habang nanginginig ang mga labi. Pero nang mag-circle formation, si Eva sa gitna na dapat iikot na parang balerina, pero si Adan na nahihilo na, natapilok sa sunflower stand. Kaya naman, sabay silang bumagsak ni Eva sa sahig ng stage. Domino effect pa nga, kaya sunod-sunod silang natumban na parang bumagsak ang buong bayan. Tuloy ang tugtog pero ang entablado ay magulo na. Mga nakahandusay na dancers, ang props nagkalat at si Eva pulang-pulang pisngi. Tumawa ang mga manonood, may pumapalakpak at may pumipito. Ang mga guro, nagtatawanan pero nagtatakip ng bibig. Tinulak ni Eva si Adan. Sinira mo lahat? Umawang ang bibig ng binata.
Sorry, hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan. Singhal niya rito, sabay walk out nang matapos ang tugtog. Nakakainis ka? Bumagsak ang kurtina, pero hindi pa rin tumitigil ang tawanan ng mga tao. Sa backstage, nagkakagulo ang klase nila. Sabi ko na, turo niya kay Adan. Teka, hindi ko naman... Pero naluluhan na siyang sinigawan ang binata. Wala akong pakialam. Ikaw ang dahilan ng lahat. Napahiya ang buong section natin dahil sa'yo. Linggo ang lumipas, hindi kinakausap ni Eva si Adan. Talagang inis na inis siya rito. Pero isang lunch break, nilapitan siya ni Adan, may hawak itong turon. Eva, gusto mo? Hindi man lang tumingin si Eva. Hindi ako kumakain ng pagkain galing sa nakakainis na lalaki. Sorry na. Sorry, hilong-hilol lang ako ng araw na yon. Wala pa akong nakakain at galing pa ako sa trabaho sa bukid. Bahagya naman siyang nakaramdam ng awa. Pero valid din naman siguro ang inis niya. Ilang buwan niya yung pinaghirapan. Hanggang ngayon, galit ka pa? Tanong ni Adan. Yes, hanggang mamatay ako. Sabi niya, sabay salok ng kanin. Pero nang wala nang nakatingin, pasimpleng sumilip siya kay Adan na kumakain ng plain rice at bagoong lang. At kahit anong pagpupumilit, may kurot sa konsensya niya. Akin na nga ang turo na yan. Bumili ka pa nito, wala ka nang ulam. Bulalas niya rito at nilalagyan ng adobong baboy ang baunan nito. May pinipigil ng ngiti si Adan. Bati na tayo. Napairap si Eva. Hindi, pero hindi ko matiis na bagoong lang talaga yung ulam mo. Kaya kumain ka na dyan. Mahinang tumawa si Adan at magana ng kumain. Kahit naiinis, bahagya siyang napangiti. Nasa isip ni Eva, siguro naman ay hindi na nahihilo ang binata sa araw na yon. Isang araw, nakaupo si Eva sa kanyang desk. Kunwaring nakikinig sa teacher na walang patid ang pagsasalita tungkol sa equations. Pero sa totoo, malakas ang tibok ng kanyang puso. Isinulat niya ang letter kagabi. Punong-puno ng damdamin para kay Marco de la Cruz, ang star player ng basketball team. Hindi lang ito matangkad, pogi at athletic. Magalang pa at lagi pang nagsasabi ng thank you. At higit sa lahat, may ngiting nakakakiliti ng tuhod ni Eva. Today's the day, bulong ni Eva sa sarili at mahigpit na hawak ang envelope sa bag. Mula sa likod, tinaasan siya ng kilay ni Adan. Uy, ano yan? None of your business, singhal ni Eva. Pero hindi nakaligtas sa radar ni Adan iyon. Tumaas ang isang kilay ni Eva nang makitang nakangising parang demonyito ang binata. Ano yan, Miss Uling? Note para sa crush mo? Naniga si Eva. Mind your own business nga, Adan. Pero malupit ang tadhana. Pagkatapos ng bell para sa recess, tumayo si Eva, hawak ang liham at dahan-dahang lumapit sa desk ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay at malakas ang tibok ng puso. 3 hakbang na lang ng isang kamay ang biglang sumunggap sa envelope. At sino ba bang kukuha? Walang iba kundi si Adan. Itinaas nito yon na parang tropeyo. Ano to? Love letter? Nanlamig ang mukha ni Eva. Ibalik mo! Agad nagbuo ng bilog ang mga kaklase nila at nakikichismis. Nilunok ni Adan ang laway at binasa ng malakas. Dear Marco, ever since I first saw you shoot a 3-pointer, I felt like you also shot an arrow into my heart. Adan! Sumugod si Eva pero mabilis itong nakailag. Wow, English spoken in dollar. Your eyes are like basketballs, round, shiny, and always bouncing. Sumabog ang buong klase sa tawanan. Pati si Marco, nahihiyang napakamot ng ulo. Nagiinit ang pisngi ni Eva sa sobrang inis at hiya. Naitumba niya si Adan at nabawi ang papel, pero natatawa pa rin ang mga kaklase nila. Sumampa na siya kay Adan, sinasapak at sinasabunutan na ito. Mas lalo lang siyang nanggigigil sa tawa ng binata na parang kinikiliti. Adan, walang hiya naman oh! Sigaw niya sabay alis ng silid at pinalo pa ito sa puwet. Malakas namang tumawa si Adan. Aray! Eva, grabe maglambing. Huwag kang magalit. Lalo kang nasusunog at umiitim. Hindi siya nagmumura pero sa pagkakataong yon, sobrang lutong ng kanyang pagkakasabi. Kaya naman, mas lalong naaliw ang mga kaklase nila.
Kaya naman, matagal na nagplano si Eva na maghigante. Tahimik siyang naghintay ng tamang oras at dumating yon sa PE class nila. Kailangang tumakbo ng laps ang klase sa malikabok na field. Naiwan ang mga sapatos sa tabi ng bleachers at doon kapansin-pansin ang sapatos ni Adan na sira, butas at halatang ayaw na ring lapitan ng langgam. Ngumisi si Eva. Perfect! Habang abala ang lahat sa pagtakbo, sinikwat niya ang sapatos at itinago sa likod ng bleachers. Pagkatapos ng PE, isa-isang nagsusuot ng sapatos ang klase. Si Adan naman naghanap ng itinago niyang sapatos. Lihim tuloy siyang natatawa. Uy, nasa na yung sapatos ko? Sino nagtago? Gusto niyo bang langhapin? Sinong adik sa akin? Nagkibit balikat si Eva, kunwaring inosente. Baka naglakad mag-isa. May feelings din kasi ang mga sapatos. Nagtawanan ang mga kaklase nila. Naghanap si Adan, pero bigo talaga itong mahanap. Natago na kasi ni Eva sa isang paper bag ang sapatos nito. Napabuntong hininga ito, isinabit ang bag sa balikat habang nakapaa. Naningkit ang mga mata ni Adan. Di, uwi ako nakapaa. Alam kong ikaw ang kumuha ng mga sapatos ko. Gagawin mong air freshener sa kwarto mo. Mabango pa naman yun. Yuck! Bulalas ni Eva at nauna nang maglakad. Tumawa ang buong klase. Pero nang makita niyang kumakapit ang putik sa mga paa ni Adan, may paltos pa, biglang kumurot ang dibdib niya. Ang pangit, sapatos pa ba to? Naiinis niyang tanong habang pinagmamasdan ng sapatos ni Adan na kanyang inuwi. Hindi lang pangit ang sapatos, nakakaawa yon. Nalaglag na ang swelas, punit ang gilid at kupas na ang tali. Himala na lang at nakakatakbo pa si Adan gamit iyon. Isang Sabado, dumating ang balikbayan box mula sa pinsan ng nanay ni Eva sa Amerika. Agad na binuksan ng kanyang ama yon. Puro tsokolate, vitamins, mga laruan, t-shirts at sapatos. Uy, bagong rubber shoes, sabi ng kapatid niya habang hawak ang isang pares. Kaso, si Papa lang naman ang may ganitong size. Di naman sinusuot. Dami ng sapatos. Saad pa ng isa niyang kapatid. Alam yun ni Eva, masanay sa tsinelas na sandugo ang kanyang ama. Mas gusto nito ang sandals dahil ayaw nito ng mga clothes na sapin sa paa. Papa, tanong ni Eva at kunwaring kaswal. Pwede bang akin na lang yan? Nagulat ang kanyang papa. Hindi naman yan kasya sa'yo. Sa iba kasya. Mabilis niyang sagot. Same size lang po. Nasira ko po kasi yung mga sapatos ni Adan nung nag-aasaran kami. Ngumiti naman ito. Si Adan. Kayong dalawa talaga, hindi na kayo natapos sa mga away ninyo. Kaya nang mapag-guidance, hindi na kami pumupunta. Sanay na rin ang mga teacher sa away niyong dalawa. Hindi niya na lang yun pinansin. Kumabog na kasi ang dibdib ni Eva habang hawak ang kahon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginagawa yon. Awa ba? Guilt? O iba pa? Lunes, dumating si Eva sa school. Bit-bit ang shoebox sa paper bag. Nakita niyang nakaupo si Adan. PE nila bukas, kaya sure na siyang kailangan nito ng sapatos. Hoy! Sigaw niya rito. Bakit ang aga-aga hinahanap na naman ang kagwapuhan ko? Nakangiting balik ni Adan. Ibinato ni Eva ang paper bag. Sapatos! Sinalo agad yun ni Adan. Ano to? Buksan mo! Pagdugang nito ay nanlaki ang mga mata. Bagong sapatos? Oo, sagot ni Eva kunwari walang pake. Since nawala naman ang sapatos mo. Nawala? Napasinghap si Adan. Ayaw mo pang aminin na itinago mo at ginawa mong air freshener sa kwarto mo. Humanokip-kip si Eva. Ang dami mong sinasabi. Kunin mo na lang. Kinuha ni Adan ang bagong sapatos. Sa sandaling yon, nawala ang pilyong ngiti nito at lumambot ang mga mata. Eva, totoo ba to? Mukhang original. Hindi ko matatanggap to. Nasa na ba kasi yung luma kong sapatos? Sapatos pa ba yon? Sirang-sira na, kaya tinapon ko na. Sabi ni Eva. Yan na lang, galing yan sa balikbayan box ng mga kamag-anak ni Mama sa US. Marami ng sapatos si Papa at hindi niya naman sinusuot. Saktong magka-size kayo ng paa. Kaya, sa'yo na lang. Shoes lang yan. Don't think na gusto kita or anything. Pero, ngumiti na si Adan.
pinakamalapad ng ngiti na nakita ni Eva. Isinuot nito yon, sakto at parang isinukat talaga. Salamat, Eva. Natigilan siya. Hindi niya pa naririnig na ganoon kaseryoso ang pasasalamat nito. At lalo siyang kinabahan nang may maramdamang kakaibang kiliti sa kanyang puso. Agad niya itong inirapan. Huwag masanay, Adan. Next time, aawayin lang kita ulit kasi nakakairita ka. Tumama si Adan at proud na ipinakita ang sapatos. Sige, pero kung gagawin mo, masayang-masaya pa rin ako. Habang tinitingnan ni Eva ang binata na suot ang sapatos na ibinigay niya, may munting ngiti sa kanyang mga labi. Magaan ang kanyang kalooban na mapasaya si Adan kahit madalas itong nakakainis. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos sa San Isidro High School. Naka-makeup at kinulot ang buhok ni Eva sa parlor. Samantala si Adan pumasok na parang nakipagbuno sa toga nito. Baliktad ang pagkakasabit ng sash at ang tassel ay nakalaylay pa atras. Hoy! Bulong ni Eva habang nakapila sila. Hindi ka ba marunong mag-ayos ng damit? Ngumisi si Adan. At least ako hindi mukhang cotton candy na naglalakad. Napasinghap si Eva. Hawak-hawak ang pink na sash ng kanyang toga. Excuse me? Ang ganda ko raw kaya. Nagkagulo sa tawa ang mga kaklase nila, pero naiiyak na rin dahil siguradong mangungulila sa bangayan nilang dalawa. Kinagabihan, matapos ang seremonya, abala ang bahay nila sa pagdiriwang. Nandoon halos lahat ng mga kaklase nila. Dapat sana ay masayang-masaya si Eva. Hawak niya na rin kasi ang letter ng application mula sa isang universidad sa Maynila. Ngunit habang pinapanood niya si Adan na tumatawa kasama ang mga kaibigan, bahagya siyang naghihinayang. Alam niyang matalino ito, pero alam naman nilang lahat na baka hindi na ito makapagkolehiyo. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang may iniiwan ako? Bulong niya sa sarili. Isang buwan ang makalipas, nag-asikaso na siya ng mga gamit. Bumili kasi ng apartment ang mga magulang niya sa Maynila para may sarili siyang lugar roon. Anak, baka makipag-live-in ka ron ha? Saad ng kanyang ina. Natawa naman siya. Hindi po, kayo talaga. Pinalaki niyo po ako kaya magtiwala po kayo na pag-aaral lang ang aatupagin ko. Saka kasama ko naman po si Lani. Umalis na siya at lumabas. Napag-usapan kasi nila ni Lani na daddy na lang nito ang maghahatid sa kanila. Umalingaw-ngaw ang kalsadang maalikabok ng barangay San Isidro sa kaskas ng gulong ng maleta nila. Aray! Reklamo ni Eva habang hinihila ang kanyang pink na luggage na naipit sa lubak. Naka-flowy blouse na siya, skinny jeans at kumikislap na sapatos na halatang hindi pang baryo. Nakalugay ang buhok niya na may nakasabit na maliit na pink na ribbon. Mula sa paligid ay sigawan ng mga kapitbahay. Safe trip, Eva! Mag-aaral ng mabuti sa Maynila! Huwag mo kaming kalimutan kapag sikat ka na! Ngumiti siya, kumakaway, pero sa loob-loob niya gusto niyang umiyak. At syempre, dumating si Adan, nakaupo sa paragos ng kalabaw. Wow! Nakangising sabi nito. Pupuntang Maynila ang Christmas tree ng munisipyo. Umikot ang mata ni Eva habang hila-hila ang maleta. Hanggang huli, inaasar mo pa rin ako. Mawawala na ako dito. Makikipagbangayan ka na lang dyan sa kalabaw mo. Sumipa ng bato si Adan. So, aalis ka na talaga? Ha? Oo naman. Wala namang branch ang Manila University dito sa Palayan. Dito ka na lang. May community college naman dito. Bulong ni Adan. Tinitigan ni Eva ang binata. Magulo pa rin ang buhok nito, kayumanggi ang balat dahil sa araw at halos mapigtal na ang tsinelas. Pero may kung anong tibay sa presensya nito na parang tahanan. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Gusto ni na mama at papa na sa Maynila na ako mag-aral. Saka kaunti lang ang program dyan. Kapag nagtrabaho ako, sa Maynila rin naman ang punta ko. Napabuntong hininga si Adan. Meron din naman dito. Kahit na, gusto ko ng bagong lugar at experience, sabi niya, sabay kuha ng maliit na bagay mula sa kanyang bag. Heto. Hinagis niya yon kay Adan na agad namang nasalo nito. Isang keychain iyon na kulay pink. Pink na kalabaw iyon. Ano to? Tanong nito at bahagyang napangiti.
Wala, extra lang. Kung ayaw mo, edi itapon mo. Matagal na tinitigan yun ni Adan. Di naman ang hinlalaki ang mumurahing keychain. Nangiiwan ka ng alaala sa akin. Ayaw mong kalimutan kita. Nanlaki ang kanyang mga mata. May sinabi ba ako? Huwag mong iwawala ah. Baka mas sosyal pa yung kalabaw kesa sa'yo. Tumawa si Adan, pero tumagal ang titig nito sa kanya. Narinig nila ang pag-ugong ng paparating na sasakyan ng pamilya ni Lani. Tumayo si Adan at lumapit sa kanya. Kapag nasa Maynila ka na, huwag mong kalimutan ang accent mo. Baka pagbalik mo, Inglesera ka na. Ngumisi si Eva. Oh, but of course, British accent pa. Hindi mo kaya yon. Tumaas ang mga kilay nito. At least, marunong ako magtanim ng palay. At least, napahinto si Adan at hindi matuloy ang sinasabi. At least ano? Asar ni Eva. Kinamot nito ang batok at may pinipigil ng ngiti. At least, nainis kita bago ka umalis. Nawala ang ngiti ni Eva. Gagantihan niya sana pero huminto na ang sasakyan ng ama ni Lani sa harap. Binuhat na lang ni Eva ang kanyang maleta. Well, eto na. Bye. Good luck sa buhay na tatahakin mo. Kahit nakakainis ka, ayaw ko pa rin naman na mapariwara ka. Napangiti naman ang binata. Bye, Miss Uleng. Huwag kang maligaw sa mga anino sa syudad. Tandaan mo na nandito pa rin ang tahanan mo. Kaya hihintayin ko ang pagbabalik mo, Eva. Umakyat si Eva at umupo sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang sasakyan, inilapat niya ang palad sa salamin. Sa labas, nakatayo si Adan, nakapasok ang mga kamay sa bulsa. Kumislap ang pink na keychain na hawak nito habang nakatingin sa kanya. Bahagya itong kumaway pero nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pinilit ngumiti ni Eva at kumaway pabalik kahit hindi niya alam kung saan nagmumula ang lungkot ng binata. Unang beses na tumapak si Eva sa kalsada ng Maynila, pakiramdam niya ay para siyang nailipat sa ibang mundo. Wala na ang mga palayan, ang maalikabok na kalsada ng barangay at ang ingay ng kalabaw na umuungol sa hindi kalayuan. Sa halip, mga makukulay na jeepney ang dumaraan na tila kumikistap sa neon lights. Nagtataas ang gusali at mga estudyante ang naglalakad suot ang makikinis na sapatos habang mahigpit na hawak ang kani-kanilang coffee cups. Hinawakan ni Eva ng mahigpit ang kanyang pink na maleta at mahina niyang ibinulong sa sarili. Welcome to the big city. Hindi naging madali ang buhay sa Maynila noong una. Homesick agad siya sa pakiramdam na tumira sa probinsya. Nahihilo siya sa biyahe ng jeepney at madalas niyang namimiss ang tahimik na gabi sa Mindoro. Ngunit unti-unti, nagsimulang baguhin siya ng syudad. Natuto siyang mamili ng damit at mag-style ng maayos sa kanyang sarili. Puro aesthetic colors ang nakikita niya, kaya hindi na siya nagsusuot ng kulay pink. Marunong na rin siya kung paano maglagay ng BB cream at ng lip tint. Sumali siya sa mga study group sa mga cafe, humihigop ng frap na halos kasing presyo ng 2 kilong bigas sa kanila. Ginagastos niya ang allowance na pampaputi, hair treatment at pangpaganda. Nakakaputi din ang tubig sa Maynila. Grabe, Eva, sabi ni Lani nang minsan siyang matitigan. Hiyang ka rito, lalo kang gumaganda. Hindi na rin sunog ang balat mo. Tumawa si Eva, ngunit lihim siyang nagmamalaki. Unti-unti nawala ang kanyang chubby na katawan. Ang mga pink na ribbon niya ay napalitan ng usong headbands. Sa tuwing naglalakad siya sa hallway ng universidad, napapatingin ang mga tao sa kanya. Ngumingiti ang mga lalaki habang nagbubulungan ang mga babae. Pati mga professor napapansin ang bago niyang tiwala sa sarili. Hindi na siya si Miss Uleng na palaging binabansag sa kanya noon ni Adan. Siya na ngayon si Eva, ang dalagang tuluyang namulaklak. Gayunpaman, may mga gabi pa rin na tila humihina ang ingay ng syudad at natatagpuan niyang nakatitig sa bintana ng kanyang dorm. Naalala niya ang tawanan ng mga kaklase noon, ang tunog ng kanyang pink na maleta na humahampas sa lupa at ang isang lalaking hindi siya tinigilan sa pangaasar. Hey, Adan, bulong niya minsan saka napailing. Bakit ko pa ba kasi siya iniisip? Itinaboy niya ang alaala. Ano na kayang ginagawa ni Adan ngayon?
Malamang nakapaa pa rin sa palayan, nagtatanim ng palay, pawisan at sunog sa araw. Samantalang siya, umiinom ng caramel macchiato at nagsiselfie sa ilalim ng mall lights. Makalipas ang 4 na taon, muling naglakad si Eva sa entablado. Ngayon ay nakasuot ng toga para sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Lumuluhang sumigaw ang kanyang mga magulang mula sa audience. "Anak, ikaw na talaga!" Ani ng kanyang ina. Hinaplos ng papa niya ang kanyang balikat pagkatapos. Congratulations, anak! Ngumiti si Eva. Nakatawid na siya. Handa na siya sa susunod na hakbang. At yon ay ang maging career woman. Makalipas ang ilang buwan, nakakuha siya ng office job sa Makati. Bumili siya ng mga pang-opisinang damit, natutong mabuhay sa kape at fast food, at ginugol ang weekend sa mall, imbes na sa pista. Hindi man kalakihan ang kanyang sweldo, sapat na yon para makabili ng magagandang sapatos at bag. Minsan, kapag nag-scroll siya sa social media, nakikita niya ang dati niyang mga kaklase sa Mindoro. Ang iba ay successful, nakapag-asawa na, nakapag-abroad, pero may iba na nananatiling mahirap pa rin. "Eva, meet my Kuya Martin." Pakilala ni Rika, itinuro ang matangkad na lalaking katabi nito. Doktor siya, kagagaling lang sa residency. Inabot ni Martin ang kanyang kamay. May mabait itong mga mata, maayos ang gupit at nakangiting tila makalaglag panty. Pleasure to finally meet Rika's famous friend, sabi nito. Napakurap si Eva. Famous? Tumawa si Rika. "Kuya, wag mo naman siyang pahiyain. Lagi kitang naikikwento. Eva, kung gaano ka katalino at kaganda." Namula si Eva at natawa si Martin. "Well, hindi pala siya nagsisinungaling." Sa pagkakataong yun, lumakas ang tibok ng puso ni Eva. Simula noon, madalas naglumabas si Martin. May malinis itong puting kotse, laging maayos ang polo at amoy cologne na banayad lang. Iniimbitahan si Eva sa mga restaurant kung saan basta-basta lang itong nag-o-order ng pasta at steak. Pinapadalhan siya ng bulaklak sa opisina na ikinaiinggit ng mga katrabaho ni Eva. Minsan, dumadaan ang binata sa apartment ni Eva para magdala ng pagkain kapag pagod ito mula sa trabaho. "Eva," wika nito isang gabi. "Gusto kita. Gustong-gusto talaga kita." Napangiti lang si Eva. Isang doktor, matalino, gentleman at mapagmahal na klase ng lalaki si Martin. Gayunpaman, gusto niya pa rin ito na mas kilalanin pa bago payagang makapasok sa kanyang puso. "Eva," wika ni Martin habang nakatitig. "Ano bang pakiramdam ng lumaki sa probinsya?" Napatingin si Eva at nagulat sa tanong nito. Wala nang nagtatanong sa kanya ng ganoon sa loob ng maraming taon. Nag-alinlangan siya, saka marahang umiti. Simple, may pista, palayan at maraming kalabaw. Natawa si Martin. "Sounds charming." Napasimangot si Eva sa loob. Charming? Hindi yun ang salita na ginagamit niya noon. Pero habang inaalala niya ngayon, ang mga pista, ang mga bukirin, pati ang mga asaran, parang totoo nga na may kakaibang halina na bumalik sa probinsya. Sandaling pumasok sa isip niya si Adan, ang putikang tsinelas, ang malakas na tawa, at ang ngiting nakita niya noong ibinigay niya rito ang sapatos. "Eva," tawag ni Martin. Napablikwas naman siya. "Pasensya na, may naalala lang." Hinawakan ni Martin ang kanyang kamay. "Masaya akong nandito ka at willing palagi na makipag-date sa akin." Ngunit ng gabing yon, habang nakahiga, kinuha niya ang isang lumang gamit na itinago niya sa pinakailalim ng kanyang drawer. Isang pink na ribbon yon mula pa noong high school sila. Kupas na pero alam niyang paborito ni Adan. Kapag suot niya kasi yon, kinakalikot nito ang buhok niya. Mahina siyang natawa sa sarili. Grow up, Eva. Nakaraan na yan. At gayon pa man, hindi niya yun itinatapon. Sapagkat sa ilalim ng lahat ng glow up, sa likod ng mga ilaw ng syudad at bulaklak mula sa manliligaw na doktor, may munting bahagi sa kanya
na hindi makalimot sa mga alikabok na kalsada, sa paragos na hila ng kalabaw, at sa nakakainis na tawa ng isang binata na naging malaking parte ng kanyang buhay. Umungol ang barko nang huminto yon sa port ng Mindoro. Inayos ni Eva ang kanyang malalaking sunglasses. Hinawakan ang hawakan ng kanyang makintab na pink na maleta. "Anak!" bulalas ng kanyang ina. Napangiti agad si Eva at lumapit sa kanilang sasakyan. "Mama, Papa." Ilang taon na ang lumipas mula nung huli siyang tumapak doon. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang lola ang nagpilit sa pamilya na pauwiin siya para sa bakasyon. Bahagi ng kanyang sarili ang ayaw pumayag. Paano niya iiwan ng opisina, ang mga coffee date nila ni Martin tuwing weekend, at ang mga kaibigan niya sa syudad? Ngunit may isa pang bahagi na nag-aalala sa kanyang lola. Kaya naroon siya ngayon, parang lumabas mula sa pahina ng fashion spread sa Maynila. "Grabe ate, ang ganda mo, para kang model," sabi ng kanyang kapatid. Napangiti si Eva at niyakap ang kanyang mga kapatid. "Marami akong pasalubong sa inyo." Nang makauwi, niyakap niya agad ang kanyang lola. Matagal na naglambing si Eva rito. Ayaw niya namang makitang mahina ito. Ang tigas pa ng ulo at ayaw magpagamot. Kinabukasan, nagkaroon naman ng munting salo-salo sa kanila para ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Pagkatapos nun, hinayaan na muna siyang magpahinga at maglibot-libot. Gusto niya rin kasing makita ang mga pagbabago sa kanilang lugar. Kaso, bigla siyang natigilan nang makita si Adan. Nakasakay ng kampante sa ibabaw ng kalabaw, walang suot na pang-itaas at nakamaong lang na pantalon. Ganoon pa rin ang balat sa ilang taon na pagtatrabaho, magulo ngunit kaakit-akit ang buhok. At ang katawan na payat ay may mga naglalakihang mga muscles na. "Bakit parang mukha siyang mabango kahit ganyan?" Umawang ang bibig ni Eva. Kumikinang ang pawis sa likod ni Adan habang tinatapik ang kalabaw gamit ang pamalo. Napakapit si Eva sa sunglasses. Siya talaga agad ang una kong nakita. Hanggang napatingin sa kanya si Adan, kumurba pataas ang labi nito sa pamilyar at nakakainis ng ngisi. Aba, sinong nagbabalik?" Pilit na tumawa si Eva at itinaas pa ang kanyang sunglasses. "Probinsyano forever ka pa rin. Nakasakay ka pa rin sa kalabaw?" Nagkibit balikat si Adan, saka hinaplos ang likod ng kalabaw. "At ikaw, ang laki ng pinagbago mo ah. Ano yan, stiletto sa putikan? Balak mo bang bungkalin ang lupa gamit ang takong mo?" Natawa ang ilang nakikinig na magsasaka. Uminit ang pisngi ni Eva ngunit hindi siya nagpatinag. "Excuse me? Saka pakialam mo ba? Ganito ng style ko, palibhasa ikaw, walang glow up, nandito ka pa rin, nagsasaka." Pero parang hahaba yata ang ilong niya. Sinungaling siya kung sasabihin niyang walang glow up si Adan. Kung hindi niya alam na mahirap ito, iisipin niyang ranchero na ang binata. Kahit pawisan, parang ang bango-bangong tingnan. At hindi maintindihan ni Eva ang kanyang sarili kung bakit niya yon nararamdaman. Lalo pang lumapad ang ngiti ni Adan. "Ano ka ba? Bubblegum Barbie?" Namilog ang mga mata ni Eva. "Barbie? Talaga? Ikaw kaya, tignan mong sarili mo, pawisan, amoy... Amoy ano?" Sabat nito, saka bahagyang ipinakita ang litaw na ugat sa braso. "Halika't amuin mo ako. Baka namimiss mo na akong singhutin. Walang ganitong amoy sa Maynila, Eva." Nanuyo ang lalamunan niya. Bakit parang ang gandang tingnan ng katawan nito ngayon? Mabilis niya nalang inirapan. "Oo, wala nga. Amoy tae ka kasi ng kalabaw." Lalong humalakhak ang mga tao. At si Adan, ngumisi lang, tila sanay na sa lahat ng mga panlalaik niya. Naiinis siyang naglakad pa uwi. Hindi niya batid kung para saan ang inis na yon. Inis ba sa binata o inis para sa kanyang sarili? Dahil bakit hot ang tingin niya kay Adan? Hindi. Manila girl ka ni Eva. Bakit parang naluloka ka pa sa probinsyanong yon?" Saway ni Eva sa sarili. Sa mga sumunod na araw, hindi siya nakatakas dito. Hindi niya alam kung sobrang liit ba ng lugar nila para makita nila ang isa't isa.
Para bang walang araw na hindi niya nasisilayan ang mukha ni Adan. Sa palengke, bigla itong lumitaw. Namimili ng gulay, Eva. Ipagbuhat na kita. Ayoko nga. Hindi lang yon, sa paghahanda ng pista, nandoon na naman ito. Huwag kang madapa sa takong mo, baka ma-ospital ka. Natigilan siya sa pagkain. Anong ginagawa mo rito? Huwag kang tumulong dito. Doon ka sa iba tumulong. Natawa naman si Adan. Personal nga akong pinuntahan ng papa mo. Kasi alam niyang masarap ako magluto. Ako nga pala nagluto ng bopis na yan. Nakita ko, nakakadalawang sando ka na ng kanin. Kain pa, Eva. Nag-Maynila ka lang, nawala na yung baby fats mo. Tumaas ang kanyang mga kilay. Of course, sexy na ako. At pumuti na rin ako kasi nakakaputi ang tubig sa Maynila. Ngumiti naman si Adan habang naghahalo sa malalaking kaldero. Mataba ka man o hindi, maganda ka pa rin naman. Maitim mo maputi, gandang-ganda pa rin ako sa'yo, Eva. Tumawa at napasigaw ang mga kasama nitong nagluluto. Nag-init naman ang mga pisngi ng dalaga. Bagong gising pa siya at kumakain ng heavy breakfast. Pero yon at inaasar na siya. Kaya imbes na manatili roon, pumasok na lang siya sa kusina at sumama sa nanay niya na gumagawa ng mga dessert. Doon siya padabog na kumakain para hindi siya asarin kay Adan. Isang araw, sa tabing ilog kung saan siya nakaupot nagmumuni-muni, dumaan itong muli. Wala na namang t-shirt at pinapaliguan ang kalabaw nito. Tanawin o ako bang tinitingnan mo? Nakangisi na naman si Adan. Maliligo sana ako, kaso pinaliguan mo ang kalabaw mo, sabi ni Eva kahit na tumagal ang tingin niya ng ilang segundo sa katawan nito. Sapagkat sa pagitan ng mga pang-aasar, napansin niya ang mga bagay na hindi niya dati pinapansin. Kung paano ito yumuyuko kapag nakikipag-usap sa matatanda, kung paano hinahabol at niyayakap yon ng mga bata. Sabay sigaw ng, "Kuya Adan!" Kung paano naging mas buo at matalim ang tawa nito, puno ng kumpiyansa na hindi naman ganoon kapag nasa school sila noon. Nang makaalis na ang kalabaw ni Adan, naghubad na siya ng dress. Pero halos mapatalon si Eva sa gulat nang marinig ang sigaw ni Adan. Ano ba yon? Kunot na kunot ang noon nito. Maliligo ka ng ganyan? Nakabrat panty lang. Tumaas ang isang kilay ni Eva. Ano problema mo? Ano naman? Tamang panligo lang naman to ah. Kapag may swimming kami ng friends ko sa Maynila, ganito ang mga sinusuot ko. Nag-Maynila ka lang, ganyan ka na. Suotin mo na yung damit mo. Wala namang pakialam si Eva at sumulong na sa tubig. Bakit? Ikaw ba? Hubad ka naman ah. Sinaway ba kita? Eva! Napairap siya at nag-swimming na lang. Akala niya aalis na si Adan. Pero nandoon pa rin ito, nakabusangot at parang lawin na nakabantay sa kanya. Ano bang problema ng loko-lokong yon? Naiirita niyang tanong. Gayunpaman, hindi niya na lang masyadong pinansin. Isang umaga, bumibili siya ng pandesal nang makita niyang binubuhat ni Adan ang mga sako ng bagong aning palay papunta sa isang truck. Good morning! Sigaw ni Adan nang mapansing nakatingin siya. Gusto mo bang magbuhat? Pampapayat yan. Napairap si Eva. Excuse me, may figure na ako. Thank you very much. Figure daw. Bulong ni Adan na nakangisi. Kapag naging akin ka, wala yung figure na yan. Anong sinabi mo? Bulalas ni Eva, hindi niya masyadong marinig. Ngumiti lang naman si Adan at bumalik na sa ginagawa nito. Hindi niya alam kung bakit nanatili pa rin siya doon, parang ayaw umalis ng mga paa ni Eva. At para bang kusang lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang, "So, saan mo dadalhin yung mga palay?" Tumaas ang kilay ni Adan. Bakit bigla kang naging curious? Wala lang, gusto ko lang makita. Napangiti si Adan at hinila ang kanyang kamay. Agad namang nag-init ang kanyang mga pisngi. Huminto sila malapit sa kubong kawayan kung saan nakasalansad ang mga sako ng palay. Lumuhod si Adan at binuksan ang isa para ipakita ang butil. Tingnan mo to, sabi ni Adan. Ito ang ibinibenta namin. Magkano? Tanong ni Eva. Kung swerte, 14 pesos kada kilo. Nanlaki ang mga mata ni Eva. 14 pesos lang? Ang mura naman ang kuha sa inyo. Tapos kapag nasa market na pinakamababa ng 50.
Mura nga, sagot ni Adan ng may pait. Ganun talaga. Hindi rin naman pagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Kami na nagtanim, nagbuhat, nagtiis, kami ang huling makikinabang. Napakunot ang noo ni Eva. Napaluhod din sa tabi nito. Ang daya naman nun, samantalang sa ibang bansa mas mayayaman ang farmers. Welcome to farming sa Pilipinas, sagot naman nito at nagkibit balikat. Minsan kapag bumabagyo, wala kaming kinikita. Minsan tangay ng baha, wala na. Pero kailangan pa rin magtanim, kailangan kumain ng tao. Nanuyo ang lalamunan ni Eva. At ang gobyerno, mapait ang tawa ni Adan. Mahalang ng gobyerno ang magsasaka kapag eleksyon. Picture-picture, pangako-pangako, ginagamit sa mga plataforma na hindi naman natutupad. Pagkatapos, balik sa dati, mag-i-import pa sila ng bigas kasi raw mas mura. Sino ang talo? Kaming mga local farmers. Naninikip ang dibdib ni Eva. Lumaki siya sa bayang yon, pero hindi niya kailanman nakita ang ganoon. Noon, kanin lang ang nakahain sa plato. Ngayon, nakikita niya ang mga kamay na nasunog sa araw para makarating yun sa mesa. Napatitig si Eva rito. Alam niyang mahirap ang buhay ng binata. Pero naiisip niya kung bakit hindi ito nagsikap na makaahon man lang. Iniisip niya kung bakit pinili nito na maging magsasaka pa rin. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita si Adan bilang batang laging nang aasar, kundi bilang isang lalaki. Malapad ang balikat, sunog sa araw, at ang mga matay naglalagablab sa layunin. Pinilit niyang itago ang init na kumakalat sa dibdib. Wow, akala ko utak mo puro kalabaw at palay lang. Napatawa naman ito, pero nakatingin pa rin kay Eva. Kahit utak palay, may pakinabang naman to. Nang hapon, muli silang nagkita. Wala rin naman kasi siyang magawa sa kanila. Umupo sila sa lilim ng kubo at inalok siya ni Adan ng sariwang buko juice. Sa paligid, nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga magsasaka na inupahan nito. Tahimik na nanood si Eva habang sumisip-sip. Nakangiti pa rin sila kahit mahirap. Yan ang buhay sa bukid, ani Adan. Pag anihan, kahit lugi, may saya pa rin. Kasi bunga naman ang pawis namin. Hindi lahat ng tao may ganitong klase ng pakiramdam. Napatitig naman siya kay Adan sa magaspang nitong mga kamay, sa mga panga nitong naninigas kapag nagsasalita tungkol sa kawalan ng hustisya, at sa paglambot ng mga tingin nito kapag nakatingin sa kanya. Tumigil ka nga sa pagtingin ng ganyan, biglang sabi ni Adan na nakangisi. Halos mabulunan si Eva. Ha? Ano? Nakatitig ka kasi. Tukso naman ang binata. Kung gusto mo ng picture, sabihin mo lang. Magpo-post pa ako. Nag-flex pa ito ng braso. Namula ang mukha niya. Ew, sino bang gusto ng picture mo? Lumapit pa ang binata at kumikislap ang mga mata. Bakit namumula ka? Hindi ako namumula. Biglang talikod ni Eva at tinakpan ang pisngi. Mainit lang. Humalakak naman ang binata at parang ayaw maniwala. Adan! Singhal ni Eva pero pumiyok ang boses niya. Diyan ka lang. Ubusin mo ng merienda. Tumawa lang si Adan at bumalik na lang sa paghahakot. Tinakpan ni Eva ang mukha niya. Ay, ayusin mo sarili mo, Eva. Si Adan lang yan. Ang batang tinatawag kang uling. Ang batang tinatawag kang bungi nung nahulog ang ngipin mo. Ang batang ngayon ay sobrang gwapo kapag tinatamaan ng araw. Tama na. Lumipas ang maghapon, sumama si Eva sa paglalatag ng palay, pagbubuhat ng sako at pakikipagtawanan sa middleman na halos ubusin ang kita. Nakita niya kung paano tumigas ang panga ni Adan pero hindi bumigay ang balikat. Paano nito kinakausap ang mga batang magsasaka, binibiro ang mga matatanda at binubuhat ang bigat ng walang reklamo. Sa dapit hapon, puno ng putik ang tsinelas at binti ni Eva. May alikabok ang kanyang blouse, wala na siyang bahid ng pagiging Manila girl. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya nag-aalala. Hanggang isang gabi, nagulat na lang si Eva nang may isang taong gusto siyang makita. Ate Eva! Tawag ng kapatid niya mula sa kusina. Si Kuya Adan nasa labas daw. Gusto ka makausap? Halos mabitiwan ni Eva ang cellphone. Ha? Bakit daw?
Mabilis siyang tumayo, inayos ang blouse, saka napakunot ang noo sa sarili. Bakit ako kinakabahan? Si Adan lang yan. Relax, Eva. Relax. Lumabas siya at nandoon nga si Adan. Nakatayo ito, suot ang malinis na puting shirt at pantalon. May hawak itong basket na maraming lamang prutas. Napakurap si Eva. Ano to? Hindi ko gustong pupunta dito nang walang dala para sa'yo. Saad ni Adan pagkatapos ay napakagatlabi. Saka kailangan may dala ako dahil manliligaw sana ako. Nanlaki ang mata ni Eva. Ha? Kanino? Sa lola ko? Eva, syempre sa'yo. Utal ng binata at halatang kinakabahan. Matagal ko nang gustong sabihin. Simula pa nung mga bata pa lang tayo. Lahat ng pang-aasar ko noon, hindi dahil galit ako sa'yo. Gusto ko lang talagang magpapansin sa'yo. Hindi ko lang maamin noon dahil ano bang may pagmamalaki ko. Inis na inis ka pa sa akin. Baka mabato mo lang ako ng sapatos mo. Namumula si Eva habang yakap ang basket ng mga prutas. Parang hindi totoo ang nangyayari. Hindi siya makapaniwalang umaamin ngayon sa kanya si Adan. Parang noon lang sinasabunutan niya ito at inaasar. Nakatitig lang si Eva habang nakabuka ang bibig. Sa sobrang kaba niya, hindi niya na alam ang gagawin. Kaya dinaan niya na lang sa tawa. Grabe, ang corny mo, Adan. Mas nilakasan niya pa ang tawa. Pwede ba? Huwag kang mag-joke time. Pero hindi ito umatras. Seryosong ekspresyon nito habang namumungay ang mga mata. Manliligaw ako sa'yo, Eva. Nalaglag na lang ang panga niya. Umiling siya at ngumisi. Ayaw niyang maniwala. Nang wala nang masabi, tinalikuran na lang ni Eva si Adan. Nang makabalik sa loob, diretso agad siya sa kanyang silid. Pabalik-balik siya at hindi alam ang gagawin at iisipin. Teka lang, naluloka ako. Ano yun? Gulat niyang tanong sa sarili. Akala ni Eva, nagbibiro lang si Adan. Pero kinagabihan, eksaktong 8:00, may marahang tugtog ng gitara sa ilalim ng bintana niya. Sino yon? Tanong ng kanyang ina. Dumungaw ang buong pamilya niya hanggang sa nagsalita ang kanyang ama. Nagsisimula na palang manligaw itong si Adan. Nagpaalam yan sa akin. Sabi manliligaw daw kay Eva. Pinayagan ko naman at simula batay, kilala naman natin. Iba rin ang diskarte nitong si Adan. Tradisyonal, hindi gaya ng manliligaw ni Eva sa Maynila. Yung Martin ba yun? Naningkit ang mga mata ng kanyang ina. Okay naman si Martin na. Doktor at matalinong tao. Pero basta na lang manligaw sa anak natin. Mahalaga sa akin na nagpapaalam saka yung matagal na nating kilala. Sabi pa ng tatay niya na halatang boto kay Adan. Mas lalong nawindang si Eva nang marinig ang mga ito na nagtatalo. Kanya-kanya ng mga sabi ng mga ito kung sino ang mas babagay para sa kanya. Sumilip si Eva at halos mapasigaw. Nandoon si Adan, pinapatugtog ang gitara at kumakanta. Adan! Malakas na sigaw ni Eva habang namumula sa hiya. Tumigil ka nga! Maririnig ka ng iba! Ano ngayon? Tugon naman ni Adan at mas napangiti. At least, alam nilang ikaw ang nililigawan ko. Kailangang malaman nila pati ng mga hayop at damo rito na gustong gusto ko tang ligawan. Na mahal kita mula mga bata pa tayo, Eva. Napahiyaw sa kilig ang kanyang pamilya. Ibinao naman ni Eva ang mukha sa unan. Ipinakita niyang naiinis na siya pero ang totoo, nahihiya at bahagya na siyang nakangiti. Kinabukasan, kumatok si Adan sa pintuan at may dalang bulaklak. Hindi rosas, hindi daisy, kundi gumamela at santan na tinali lang gamit ang dayami. For you, wika nito at proud na proud pa. Napataas ang kilay ni Eva. Seriously? Santan at gumamela? Meron kami niyan sa bakuran. Sweet yan, sagot naman ito. Alam kong mas magandang rosas, pero alam kong paborito mo mga yan. Yung gumamela, palagi mong nilalagay sa tenga mo, tapos gandang-ganda ka sa sarili mo. Gandang-ganda rin naman ako sa'yo, at itong santan, nung bata tayo. Hindi ba nagkasal-kasalan tayo? Gumawa ka ng singsing para sa atin na gawa sa santan. Napairap si Eva pero tinanggap pa rin yon. Natatawa na lang siya sa mga diskarte ng binata.
halatang probinsyanong hindi pa natututo. Mabilis na kumalat ang balita. Sa sari-sari store, nagbubulungan ang mga matatanda. Si Adan, nililigawan si Eva. Nakita mo ba kagabi? Ay nako, bagay sila. Noon pa man nag-aaway na pero may kilig. Narinig ni Eva minsan at muntik nang mabitiwan ang bote ng kasalo na soft drinks. Parang kahit matatanda, may spark ng nararamdaman sa kanilang dalawa. Kinabukasan, sinalubong niya si Adan. Kasalanan mo to. Buong baryo pinag-uusapan tayo. Nagkibit balikat lang ito habang gumunguya ng tubo na hiningi nito kanina sa mga tauhan sa tubuhan ni Mang Emong. Eh di mas madali. Hindi na kailangan ng announcement. Kasal na lang natin ang hihintayin nila. Pinalo ni Eva sa braso ang binata. Nakakainis ka? Pero sa loob-loob niya, kumakabog ang puso niya ng sobrang lakas. Hanggang sa dumating ang fiesta, makulay ang banderitas, amoy lechon at inihaw na mais sa hangin. Kasama ng mga pinsan, nakatayo si Eva habang umiinom ng soft drinks. May sayawan kasi at napilitan siyang dumalo. Biglang lumitaw si Adan sa harap niya na bagong ligo at pormang-porma. Diretso itong lumapit. Pwede kang makasayaw. Ha? Napaubo si Eva. Sasayaw, kasama ko. Ulit ni Adan at inabot ang kamay. Bago pa makatanggi si Eva, biglang nagpalitang tugtog sa isang mabagal na kanta. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga tao. Uy, Eva't Adan! Sigaw ng isa at ang fan chant nila, Eva't Adan na kanta. Inis na inis naman siya pero ang binata, ngiti-ngiti naman. Namula si Eva. Adan, nakatingin silang lahat. Inaasar na naman nila tayo. Gusto ko naman na palagi tayong inaasar. Sagot ni Adan, sabay hindi siya papalapit. Para alam nilang ikaw ang nililigawan ko. Halos sumabog ang puso ni Eva habang nagsasayaw silang dalawa. Mainit at matatag ang kamay ni Adan. At ang mga mata nito, ang mga mata nitong punong-puno ng katapatan at pagmamahal. Seryoso ako, bulong ni Adan. Simula pa nung bata tayo, mahal na kita. Ikaw lang ang mahal ko. Nag-aaway tayo pero labis kitang pinapahalagahan. Kapag ako ang pinili mo, sisikapin kong maging mabuting asawa sa'yo. Umiwas ng tingin si Eva. Gusto niyang tawanan, itulak palayo o gawing biro, pero tinalo na siya ng puso niya. Pagkatapos ng tugtog, nagpalakpakan ng lahat. Mabilis na lumayo si Eva at nagiinit na talaga ang pisngi. Baliw ka? Bulong niya kay Adan. Matamis namang ngumiti ang binata. Ngayon mo lang nalaman, baliw naman talaga ako sa'yo. Pinalo niya ang dibdib nito pero nakabitin ang ngiti sa kanyang mga labi. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame si Eva. Ayaw niyang pansinin ang lahat ng yon. Pero bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya. Umiikot sa isip ang mga salita nito at hindi niya alam kung patungo na ba yon sa unti-unting pagkahulog niya kay Adan. Pero mas maguguluhan si Eva sa pagdating ng lalaking naiwan niya saglit sa Maynila. Isang hapon, huminto ang isang makinang na puting SUV sa harap ng bahay nila. Si Eva nakalalabas lang para maglaba ng mga underwear ay natigilan. Bumukas ang pinto at lumabas si Martin. Itsura pa lang, halatang galing na ito sa Maynila. Eva! Bati nito pagkatanggal ng sunglasses. Surprise! Umawang ang bibig ni Eva. Martin, anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makita. I missed you. Parang wala ka ng balak umuwi. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Eva. Wala na nga siyang balak bumalik pa sa Maynila sana. Hinahanap-hanap niya na kasi ang makapiling ang kanyang pamilya, kaya susubok siyang maghanap ng trabaho sa malapit lang. May bahagi sa kanya na natouch sa ginawa nito. Pero hindi niya alam kung bakit may bahagi rin na kinakabahan. Hindi niya inaasahan na susunod si Martin sa Mindoro. Martin, dahan-dahang wika niya at pinipigil ang ngiti. Hindi mo naman kailangang... Of course, kailangan to. Lumingon ito sa bahay nila, saka bumalik sa kanya. Mahalaga ka sa akin at syempre, kailangan kong gawin to. Kaya naman, pinakilala niya na sa pamilya ang kanyang manliligaw mula sa Maynila. Halos matumba ang lola niya sa tuwa. Ay, doktor,
Ang gwapo ng manliligaw ni Eva. Bungad ng matanda. Magpahinga ka mamaya sa kwarto, iho. Magpapahanda ako ng pagkain. Habang nakaupo silang magkatabi, yumuko si Martin. Miss na kita, Eva. Hindi ka ganong nag-reply sa messages ko kamakailan. Nag-alala ko kaya naging buo ang loob ko na pumunta kahit malayo ang biyahe. Pinaglaruan niya ang mga daliri. Sorry, medyo nabisi lang ako dito. Kasama ang pamilya mo, naiintindihan ko. Lumambot ang tono ni Martin. Pagkatapos ay pinagmamasdan siya at naging matalim ang mga mata. Pero may narinig din akong iba. Napasulyap si Eva. Ano yon? Napangisi si Martin, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Na may isang magsasaka na palaging nakapaligid sa'yo. Nililigawan ka. Parang tumalon ang puso ni Eva. Bago siya makasagot, dahan-dahang bumukas ang pinto at naroon ang kababata niyang si Adan. Pawis ito mula sa bukid. May daladalang sako ng bagong aning gulay. Napakunot ang noon nito nang makita si Martin sa sala. Eva, tawag ni Adan. Nagdala ko ng gulay para sa inyo ng pamilya nyo. Bagong ani to. Tumayo si Martin. Tila humahataw ang presensya ng pagiging edukado. At ikaw ay... Bumagsak ang sako ni Adan sa sahig. Adan, kababata ni Eva at nanliligaw din sa kanya. Nawala ang ngiti ni Martin. Ramdam naman niya ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Halatang naiinis si Martin at seryoso lang si Adan na halatang walang kahit na sinong pwedeng makapigil dito. Makapal ang katahimikan sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Martin ang unang nagsalita. So, totoo pala. Tumingin ito kay Eva at may bahagyang sakit sa mga mata. Hinayaan mo akong pumunta dito at sa lahat ng panahong yon, may ibang nanliligaw na pala sa'yo. Nanuyo ang lalamunan ni Eva. Martin, complicated kasi. Halata ang iritasyon sa mukha ni Martin. Hindi dapat complicated. Ako ang unang naghabol sa'yo ng seryoso. Doktor ako, Eva. Kaya kitang bigyan ng stability, comfort, maayos na buhay sa lungsod. Ano ang maibibigay niya sa'yo? Bumaling ito kay Adan at may paghamon sa tinig. Magsasaka ka. Hanggang dyan lang ang kaya mo. Mananatili ka lang sa probinsya na to magpakailanman. Paano mo siya mabibigyan ng magandang kinabukasan? Sinubukang pigilan ni Eva si Martin, pero inis na inis talaga ito. Nakakuyom ang mga kamao ni Adan pero hindi umatras. Lumapit ito at titig na titig sa mata ni Martin. Ano naman kung magsasaka ako? May nakakahiya ba ron? Nakangising tanong ni Adan. Doktor ka, mataas ang pinag-aralan mo. Pero kung makapagsalita ka tungkol sa mga magsasaka, para bang sobrang baba ng pagkatao namin. Para bang wala kaming dangal dahil lamang magsasaka kami. Nagtatanim kami ng pagkain dito para sa mga pamilya namin. Pati sa mga tao sa lungsod. At baka wala akong kotse o klinik gaya mo pero may integridad ako. Napahagalpak naman si Martin. Wala ka pa rin. Kasi ang buhay ni Eva, gusto niyang sa Maynila, hindi rito sa probinsya. Halata namang hindi mo siya kayang buhayin sa syudad. Sa tingin mo, kapag ikaw ang pinili niya, mag-grow siya sa person? Hindi, kasi gagawin mo lang siyang bilanggo sa lugar na to. At hindi tinutupad ang mga pangarap niya. Hindi nito may bibigay ang buhay na nararapat kay Eva. Nanginginig ang mga kamay ni Eva. Magulo ang isip niya at nahahati sa dalawang lalaki. Totoo naman ang sinabi ni Martin. Nasanay na siya sa buhay sa Maynila at nandoon ang kanyang trabaho. Gayunpaman, nang bumalik na siya sa probinsya, muling bumalik ang pagmamahal niya roon na parang ayaw niya nang umalis. Idagdag pa ang mga pananaw ni Adan tungkol sa lugar nila at ang mga alaala na mayroon siya doon. Lumambot ang tono ni Martin habang nakatingin kay Eva na parang nagmamakaawa. Eva, isipin mo, ako ang nakakita ng halaga mo sa Maynila. Sinusuportahan kita. Hindi ba may kahulugan yon? Kinagat ni Eva ang labi. Martin, oo, pinahahalagahan kita. Kung ganon, huwag mong sayangin. Giit pa ni Martin. Huwag mong sayangin ang sarili mo. Dapat nasa lungsod ka, hindi dito. Nakikipaglaro sa isang taong tanging putik at pawis lang ang maibibigay. Huminga ng malalim si Adan. Hindi siya trophy na pwede mo lang agawin dahil ikaw ang unang nanliligaw.
At talaga bang ikaw ang nauna? Baka nakakalimutan mo na magkababata kami. Higit sa'yo, mas marami akong nalalaman tungkol sa kanya. Sumabog na si Martin sa sobrang iritasyon. Ano bang palagay mo? Magiging masaya ba siya sa'yo? Gagawin mo siyang bilanggo sa bukid at kahirapan? Magiging sagabal ka lang sa lahat ng pinaghirapan niya. Pumikit si Eva, ang bawat salita'y sumasaksak sa puso niya. Tama naman si Martin. Pinaghirapan niya ang lahat ng mayroon siya, ang pagbabagong nakamta niya. Ngunit nang imulat niya ang mata, nakatitig si Adan ng hindi nang aangkin, hindi nagkakasala, kundi may katahimikan at kapanatagan. Sumakit ang dibdib niya sa tingin na yun ni Adan. Para kumalma ang lahat, pinauwi na muna si Adan. Hinanap din ng kanyang mga magulang ng inn na matutuluyan si Martin. Hindi kasi ito pwedeng manatili sa bahay nila, lalo pat uusbong ang chismis tungkol sa kanila. Kaya siya na lang ang naghatid dito sa inn. Eva, please. Wika ni Martin at humawak sa kanyang kamay. Huwag mo akong gawing tanga dito. Alam mo namang kaya kitang bigyan ng lahat. Hindi mo kailangan ng lalaking yun. Tinitigan niya ang magkadikit na mga kamay nila. Hindi yon nagbibigay ng seguridad at kapanatagan sa kanya. Hindi katulad ni Adan. Batid ni Eva sa kanyang sarili na mas nahuhulog na ang damdamin niya kay Adan. Gayunpaman, nangingibabaw ang guilt na kanyang nararamdaman para kay Martin. Kaya hindi niya alam kung dapat o tama bang tanggihan niya ito. Hindi ko alam, Martin. Bulong niya. Hayaan mo na muna siguro akong makapag-isip. Umigting ang panga ni Martin. Basta dapat ako ang piliin mo dahil ako ang naunang manligaw sa'yo. Hindi na lang sumagot si Eva. Nang makauwi, gulong-gulo na ang isip ni Eva. Hindi niya na alam ang gagawin kay Martin na sumunod pa sa kanya. Alam niya namang pinaasa niya ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ito paninindigan. Hindi niya rin naman inaasahan na mahuhulog ang damdamin niya kay Adan sa kanyang pagbabalik. Kinabukasan, hindi na muna siya lumabas ng bahay. Nag-spend na muna siya ng time kasama ang kanyang pamilya. Ayaw niyang masyadong mag-isip sa mga manliligaw niya. Maya-maya, umupo sa kanyang tabi si Andeng, ang pinakamalapit niyang pinsan. Hoy, Eva, ang haba ng hair mo Dalawa pa lang manliligaw mo? Huminga siya ng malalim. Ayoko nga sa sitwasyong to. Nalilito na ako. May guilt sa akin kasi unang nanliligaw si Martin. At bago ako pumunta dito ay napaasa ko siya. Pero kay Adan, marami siyang pinaparamdam sa akin na bago kahit matagal na kaming magkakilala. Pero naiinis lang ako na nalait siya ng gano'n ni Martin. Wala namang problema sa akin kung magsasaka lang siya. Pipiliin ko siya kahit mahirap lang. Pero paano si Martin? Paano ang nararamdaman niya? At iniisip ko rin, hindi ako magiging impokrita pero mahalaga sa akin ang lalaking kaya kong bigyan ng stability sa buhay. Kaya ko namang bumuhay ng pamilya pero iba pa rin kapag may provider mindset ang lalaki at kaya niyang tugunan ang mga pangangailangan namin. Ngumiti si Andeng at bahagyang natawa. Sure akong marami kang mana na makukuha sa parents mo. Mag-work ka pa. Saka kaya ni Adan yon. Kung mahal mo si Adan, bakit nag-iisip ka pa? Hayaan mo na yang si Martin. Doktor si Martin at magsasaka si Adan. Maaring mas matindi ang feelings ko kaysa kay Adan. Pero practicality lang din ang iniisip ko. Hindi pwedeng pagmamahalang dahil ayokong dumating ang panahon na yung mga anak namin ang mahihirapan. Gusto ko rin naman ng lalaking stable sa lahat ng aspeto. Tawang-tawa naman ang kanyang pinsan na si Andeng. At sa tingin mo, hindi kaya ni Adan? Hindi mo ba alam? Hindi na siyang mahirap na magsasaka lang na iniisip mo. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Palagi ko siya nakikita dun sa bukid. Umiling si Andeng. Libangan niya lang ang magsaka dyan. Saka parang namimigay na lang yan sa mga magsasaka dito. Kita mo yung lupang sinasaka niya ngayon? Kanya na yun. Nakapag-abroad yan Tapos nakaipon. Pinamanahan pa ng naging amo kasi nabaitan. Umuwi dito ng may pera na. Yun, magaling humawak ng pera. Sa paglipas ng mga taon, nag-invest siya doon sa isang calamansi orchard dyan sa Ilaya. Libo-libo ng puno doon ngayon at nagbukas siya ng malaking hardware store sa bayan. Sinasabi nga ng mga tao na isa siya sa pinaka-promising na batang negosyante dito sa atin.
Mukhang simple pa rin siya kaya hindi mo mahahalata. Mahal na nga yan ng mga tao dito. Saka hindi mo ba napapansin ang papa mo? Malapit sa kanya. Wala ka rito. Nasa Maynila ka pa lang. Nagpaalam na yan na manliligaw. Kahit walang assurance, go pa rin. Kung hindi ka umuwi, baka nakaluwas na yan ng Maynila para manligaw sa'yo. May basbas na rin naman ni Tito. Lumipad ang kamay ni Eva sa kanyang bibig. Tinitigan niya si Andeng. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Malayo na pala ang narating ni Adan. Sobrang saya niya para rito. Pero ang mas labis na hindi niya inasahan, nagpaalam na pala ito na manliligaw. Saka, well, knowing Tito, papayag ba yun na ligawan ka ng kung sino-sino lang natambay dito? Prinsesa kanila, no? Siyempre, pumayag si Tito kay Adan kasi may napatunayan na nga si Adan. Saka nagsikap talaga sa buhay bago humarap sa amin. Kaya hindi mo masisisi ang papa mo kung botong-boto siya kay Adan. Kitang-kita naman na malinis ang intensyon niya sa'yo. Alam ng lahat ng tao dito na mahal ka niya. Ikaw lang yata ang hindi. Nakangiting sabi ni Andeng. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilang mapaiyak. Sobrang saya niya na may isang taong nagmamahal sa kanya ng ganoon. Sobra-sobra na parang hindi niya deserve. Kaya sa pagkakataong yon, nakapagdesisyon na siya. Pipiliin niya si Adan, wala nang pagdadalawang isip na hindi ito ang kanyang pipiliin. Kinabukasan, kinausap niya si Martin. Nagalit ito sa kanya pero wala na rin namang magagawa. Gayunpaman, nagpasalamat siya sa lahat. Bukas, ihahatid kita sa Pantalan. I'm sorry na napasunod ka pa dito, mahinang sabi ni Eva. Masama ang loob na tumango na lang si Martin. Kaya nang sumunod na araw, hinatid niya na ito sa Pantalan. Hinintay niya rin na makasakay ng barko. Mabigat ang loob ni Eva na may nasaktan siya. Pero kung hindi siya magiging totoo sa sarili, habang buhay niya yung pagsisisihan. Habang tinatanaw ang papalayong barko, bahagya siyang napangiti. Hindi lang siguro na mamalayan ni Eva, pero kahit ang batang puso niya, minamahal na si Adan. Ang nararamdamang awa, napunta na lang din talaga sa pagmamahal. Kapag bagoong ang ulam nito, hindi siya makatiis na hindi ito bigyan ng ulam. Kapag may sira sa mga gamit ng binata, nag-iipon siya para makabili ng ganoon. Kapag hindi ito nakapasok sa school, kahit naiinis, tinutulungan niya itong makahabol. Lahat ng inis na kanyang nararamdaman, may kasama ng pag-aalala na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Bakit ganito? Hinagod ni Eva ang dibdib. Bakit parang ngayon ko lang napagtanto na ako ang unang mas nagmahal sa aming dalawa? Mahina siyang tumawa at dumiretso na sa malapit na palengke. Bibili siya ng pwedeng lutuin. Gusto niyang ipagluto ng masarap na ulam si Adan. Nang makabili, lumabas na siya ng palengke. Pero napalingon siya sa Pantalan nang makitang tumatakbo papasok si Adan. Agad niya naman itong sinundan. Nasaan yung barko? Umalis na? Umalis na ba? Naluluhang tanong ni Adan. Kumunot ang noo ni Eva. Halos magwala na ito habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Kaya agad siyang lumapit at hinawakan ang braso nito. Adan, anong nangyayari? Muling bumagsak ang mga luha nito nang humarap sa kanya. Napasinghap na lang siya nang mahigpit siyang yakapin nito. Adan, napahikbi ang binata. Akala ko umalis ka na. Akala ko pinili mo siya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso nang marinig ang kirot sa boses nito. Tahan na, hindi naman ako umalis. Nandito lang ako, hindi na ako aalis. Ikaw naman ang pinipili ko. Ikaw lang mula pa noon. Nangingilid ang luha ng binata nang sinapo ang kanyang pisngi. Talaga? Hinaplos ni Eva ang kamay nito. May na-realize ako kanina. Nauna yata akong magmahal sa'yo. Kumunot ang noo nito habang naluluha. Ako ang unang nagmahal. Mga bata pa lang tayo, mahalaga ka na sa akin. Sa lahat ng bata, kahit inaaway mo ko, ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Binibigyan mo ako lagi ng pagkain. Akala mo ba hindi ko nahahalata? Sadyang hindi mo inuubos ang pagkain mo at kunwari, tira na lang ang binibigay mo sa akin. Pero ang totoo, gusto mo lang talagang ibigay yun. Palagi kang concern sa akin.
pinalitan mo ang sapatos ko kasi nakita mong sira. Palagi kang nag-aalala sa grades ko kasi palagi akong absent. Paano ko hindi mahuhulog sa'yo? Pero hindi sapat na dahilan yun para mahalin ka. Kasi parang kahit mawala ang lahat ng dahilan yun, mahal na mahal pa rin kita. Naluhan na rin si Eva. Iniisip ko na baka ginagawa ko yon kasi unconsciously type din kita. Bahagya namang humalakak ang binata habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nang magbinata ako, nang na-realize kong gustong-gusto na kita, doon ako nahiya. Parang ayoko nang tumanggap ng mga bagay galing sa'yo. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko deserve. Magsasaka ako. Anak lang ng magsasaka. Hinampas niya naman ng mahina ang dibdib nito. Bakit mo hinayaang laitin kita kapag may asaran tayo? Mayaman ka na pala? Visit ka? Kapag inaasar kita, dapat nagyayabang ka. Kaya ko lang magyabang, Eva, kung mapapasakin ka. Kung sasagutin mo ako at magiging asawa kita. Kasi lahat ng naabot ko ngayon, hindi ko pa kayang ipagmalaki kung wala ka. Kasi habang nasa abroad ako, habang iniisip ko kung paano palalaguin ang sarili ko, ikaw ang pinaka-main goal ko, Eva. Kaya hindi pa ako successful, hindi pa ako mayaman, kasi wala ka sa piling ko. Hindi napigilan ni Eva ang mga hikbi. Mahal na mahal talaga siya ni Adan. Parang sasabog na ang kanyang puso sa sobrang saya. Mahal kita, bulong ni Eva. Mahal na mahal. Napangiti ng matamis si Adan habang umiiyak. Mas mahal kita, Eva. Salamat na akong pinili mo. Simula ng araw na yon, naging sila na nga. Nagplano na rin sila agad ng kasal. Para sa kanila, hindi na kailangan patagalin na hindi sila kasal na dalawa. Kahit patay na kuko, kilala na nga nila sa isa't isa. Nang ikinasal sila, marami ang natuwa at natawa. Sino ba naman ang mag-aakala na sila ang magkakatuluyan? Habang pinagmamasdan ng asawa niya, hindi mapigilang mapangiti ni Eva. Ngayon, alam niya na ang buhay na gusto niya. Hindi sa probinsya, hindi sa Maynila, kundi saan mang lugar kasama ang pinakamamahal niyang si Adan. Ang kwento ni na Eva at Adan ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig at buhay ay hindi dapat nasusukat lamang sa yaman, estado o itsura kundi sa katapatan, pagsusumikap at respeto. Ang mga magsasaka tulad ni Adan ay madalas na hindi pinahahalagahan sa ating lipunan, gayong sila ang nagsisilbing ugat ng bayan. Nagbibigay ng pagkain na bumubuhay sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanilang kahalagahan, marami pa rin magsasaka sa Pilipinas ang nananatiling nahihirapan dahil sa hindi patas na sistema, kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan at kahirapan. Ipinapaalala ng kwentong ito na dapat parangalan ang mga magsasaka, kilalanin ang kanilang dangal at unawain na ang tagumpay ay may iba't ibang anyo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.